If we can hear the cracking sound, so meaning this is 7.5% dry. 2021, nagpunta ko dito upang i-rehabilitate yung Okay. kakao dahil napabayaan yun ng ilang taon. October 1, nagsimula ang Bohol Chocolate Farm. Oh. So after that one, Nice. na-rehab ng kakao. Mhm. December 16 of 2021, 98% sa mga kakao doon ang nasira sa audit. Kinabukasan, 5 o'clock in the morning, nagpunta ako doon sa kakao farm. Nakita ko wala na mga dahon, Wash yung out. iba tumba dahil may mga niyog doon, yung mga kahoy na tumba doon sa kakao. Tapos sabi ko, paano na ito? Sayang yung effort. Dahil naging maganda na yung resulta. Sabi nila, this is our first time to see the big leaves of cacao. May mga kasama tayong foreigner, part ng kanilang full tour dito sa Okay. Bohol Chocolate It's Farm. learning. And Sir Noel is trying to show kung paano yung pollination, paano yung pagpapatubo or yung pamumunga ng mga kakao na tanim nila dito sa kanilang farm. Parang napaka well-versed po ninyo dito sa cacao farming. Sir, ano ba yung background po ninyo? Ano ba yung trabaho nyo talaga? Actually, hindi ako agriculturist. So, no You're not an agriculturist. experience lang. What's up, Kabidyo? Art Sinubago here and welcome to another episode of Video Stories. What's up, Kabidyo? Kamusta po kayo? For today's video, nandito tayo ngayon sa Barangay Canmano, sa bayan po ng Sagbayan, sa lalawigan ng Bohol, na kung saan ating bibisitahin ang Bohol Chocolate Farm. Ating alamin ang pag-aalaga at pagtatanim ng kakao at ang proseso ng paggawa ng tsokolate mula sa cacao fruit. Tara, let's go! Alright. Sir, dito sa Bohol Chocolate Farm po ninyo, ilang hektarya po ito? So, actually, itong part na ito is 2.5 hectares. Tapos, nakatanim na kami dito ng more than 900 cacao trees. Wow! Ranging anong buwan or taon na po yung mga cacao plants po ninyo dito? So, yung dito lang, nasa almost 2 years. Pero, affected ito last year sa drought, El Nino, kaya hindi masyadong maganda ang Okay. tubo ng kakao. Yes. Dahil last 3 months last year na wala talagang ulan. At ang problema din, may namamatay sa ibang mga kakao, kaya replanting kami. Aside from yung na-mention ninyo, ano pa yung challenges you encountered here in your farm? Itong farm na ito. Yeah, cacao. So, actually, hindi ako taga rito. Okay. I'm from Davao. Tapos naghahanap sila ng technician sa kakao. Dahil before, meron silang mga kakao, yung mga malalaki, yung mga Okay. 10 years old kakao. But, At sabi nila, ay pwede ba daw ako magpunta dito upang tingnan yung kakao nila, existing kakao, kung anong kailangan, tapos kung pwede ba daw mag-cacao plantation. So, Yes. nagpunta ako dito, nag-visit ako dito before the pandemic. At nandun na yung malaking kakao at yung ibang mga kakao nandun na. existing na. Existing na, hindi natuloy yung project dahil may pandemic. Okay. Tapos, after pandemic, sabi nung aking boss, kung pwede ba raw ako magpunta dito sa Bohol upang ipagpatuloy yung project. Okay. So, nagpunta ako dito September 30 of 2021. Yes. At nandun na yung mga existing kakao nila, pero hindi pa na-maintain. Okay. Dahil wala pa silang idea kung paano i-maintain. 2021, nagpunta ko dito upang i-rehabilitate yung Okay. kakao dahil napabayaan yun ng ilang taon na hindi nila alam kung paano mag-manage Yes, sir. sa kakao. Yes, sir. So, October 1, dahil dumating ako dito September 30, 2021. October 1. October 1, that's the time na nag-start ako magtrabaho. Ako Yes. lang yung isa nag-rehab sa kakao. Tapos Wow. sabi ko kay ma'am, kailangan ko ng mga kasamahan. Dahil Yes. marami yung mga kakao malalaki doon upang ma-rehab. Yes, sir. Nag-hire kami ng
another 2 girls Mhm. dahil walang available na mga lalaki nung time Yes. na yun. Mhm. So, 2 babae. Yes. So, yung kasama ko mag-rehab sa kakao. Mhm. So, October 1, Mhm. nagsimula ang Bohol Chocolate Farm. Oh. So, after that one, Nice. na-rehab ng kakao, Mhm. nabigyan na ng mga fertilizer at Mhm. yung mga kailangan ng mga method paano ma-rehab ng kakao. December, Mhm. first week, ang laki ng mga dahon. Wow. Tapos sabi nila, this is our first time to see the big leaves of cacao. Pero sa masamang nangyari dahil nagkaroon ng bagyo, Mhm. Odette, Nasira. December 16 of 2021, 98% sa mga kakao doon ang nasira sa Odette. So, Rehab ka ulit. You tried tapos ulit. nung bagyo na, dahil lang sabi ko, napakalakas na itong bagyong ito. Tapos bumagsak na yung mga kahoy, yung Mhm. mga mangga, Mhm. yung mga malaking kahoy doon. Mhm. And then, kinabukasan, 5 o'clock in the morning, nagpunta ako doon sa cacao farm, nakita ko wala na mga dahon, Wash yung out. iba Mhm. na Tumba. tumba dahil may mga niyog doon, yung mga kahoy na tumba doon sa cacao. Tapos sabi ko, paano na ito? Sayang yung effort. Mhm. Dahil naging maganda na yung resulta. Mhm. Tapos nagkaroon ng Odette. Yes. Sabi ko kay ma'am, uuwi na lang ako ng Davao. Dahil akala ko ay hindi na niya ipagpatuloy yung farm. Parang failure na. Yes, kumbaga. parang failure. At nagkasakit din ako nung time na yon. Mhm. Kaya kailangan kong umuwi ng Davao pang magpagaling. At sabi niya, tumawag sa akin noong January of the next year, 2022, sabi niya, i-rehab natin yung mga kakao. For the second time. Yes, dahil sabi niya, hindi talaga ako susurrender. Wow. Gusto ko talaga ma-improve yung mga kakao na nasira sa Odette upang magpatuloy ang Bohol Chocolate Farm. Yes, sir. Dahil nais namin na mag-start na sa nursery. Actually, December, naka-ready na itong nursery. Mhm. So, ang plano namin noong 2021 is December 23, magtanim na kami ng mga seeds dito sa nursery dahil Mhm. meron ako nakontak na isang cacao farm din dito na bibili ako ng 40 kilos seeds. Mhm. So, 40 kilos, nasa mga 13,000 Mhm. seedlings yan. Yes, sir. At ang sabi niya nung after the audit, Mhm. hindi matuloy yung in-order mo na 43 kilos dahil nasira yung mga kakao nila. Sayang. Yun din ang dahilan na umuwi ako sa Davao. Nandun ako sa Davao through messenger, video call, yung kasama ko sa admin si Christine. Mhm. Tapos binigyan ko ng instruction, ganito, i-rehab. Tapos yung mga tauhan natin, ganito, alisin yung mga puno na Mhm. nadapa na nag-store Sira. sa kakao. Mhm. Tapos mag-pruning kayo, mga nasirang mga Mhm. sanga ng kakao, alisin Mhm. upang magkaroon Tuloy. ng mga bagong branches. At yun naman ang magiging productive, Mhm. maglagay ng fertilizer. Parang napaka well-versed po ninyo dito sa cacao farming. Sir, ano ba yung niyo, background po ninyo? Ano ba yung trabaho niyo talaga? So, actually, hindi ako agriculturist. So, no You're not an agriculturist. experience lang. Sa Okay. mga works ko before, Mhm. marami nga nagtatanong, graduate ka ba sa agriculture? No. No agriculture Background. background. But with experience from my lolo, and then noong trabaho ko before, because nagtrabaho ko sa Lorenzo Plantation Corporation sa Davao. Okay. That is a 120 hectares cacao farm. Wow. So, doon ko talaga na-experience natutunan. from planting, harvesting, Mhm. sa spraying sa cacao, doon Yes. sa yung mga replant, dahil Mhm. ako yung nag-take care sa replanting, and then Yes. naka-experience din ako doon sa sorting ng cacao Yes. at doon sa pod breaking, Mhm. yung ginagawa nila kanina, Mhm. at doon sa fermentation na try ko din. Mhm. So, meron akong idea. Alright mga kabidyo, nandito tayo ngayon sa nursery area ng Bohol Chocolate Farm na kung saan maraming mga nakatanim na mga maliliit na cacao plants, no? Okay? Kaya nakita natin yung proseso kanina, yung pagdadry nila. Then, tapos na yung tour ng mga So, bisita dito. you already But we paid, will try right? to get a glimpse pa ng iba pa nilang proseso sa pag So, if you want to buy some of our alaga o products, pagtatanim na we have cacao the dito sa kanilang farm.
So pagkatapos ma-roast, no, so ilalagay naman dito para palamigin, no? Para mag-dry yung mga cacao beans natin. Ito, papaikutin mo lang ito hanggang makrack yung mga cacao beans. Yan. Wow, parang tea na chocolate flavor. Very nice. Sarap.